Alam nyo ba, hindi lang sa mga fairy tale books may fairy godmother dahil sa totoong buhay, mayroon din. Yan si Dr. Love na tumugon sa dalawang hiling. Sina Yuri at Ashin. Nagbago ang buhay at itsura dahil sa wish granted na ibinigay sa kanila. Anong magic touch ang kayang magawa ni Ruth, ang doktora na fairy godmother ba? Ang taray ni Ruth Lynn. Ikaw na! Imagine from Dr. Love na expert magpa-in love to ate na masipag. Ngayon, may bago na namang pasabog na persona na siguradong tatatak. Kakaibang power daw ang ating aalamin at role na kikilalanin. Dahil si Ruth ang modernong nose fairy godmother na to the rescue sa dalawang lost lonely people. Naku, Doc, hindi ka lang pala nose fairy. Fairy godmother ka pa. Bakit napalapit sa'yo yung mga taong gustong magbago ang buhay? Siguro po, they see me as a tool or someone na makakapagpabago ng buhay nila, specifically nung looks nila. Siyempre, if you want to look good or if you want to have an enhancement, you go to a trusted person na tingin mo kayang ibigay or i-achieve yung mga gusto mong enhancement for you. Personally, ako kasi napagdaanan ko din yan. So, parang ako nagkaroon din ng own journey ko sa glow up ko. So, I can totally relate to my patients. Si Yuri na mag-aalat Cinderella at si Ashin na magiging Prince Charming? Totoo ba? Ito sila noon o? Pero antay lang kayo dahil sila ang mabibigyan ni Dr. Ruth ng treat at good deeds. Ang kadalasang imperfection sa pisikal nating itsura ang dahilan ng isang tao para maramdaman ang lungkot. Ang insecurity, matindi ang epekto sa kumpiyansa sa sarili. Ayan ang kwento ng dalawang Gen Z na problemado sa sarili nila. Ito ang isang realidad na araw-araw hinaharap na isang transgender woman na si Yuri. Tuwing titingin ng salamin, ang ilong ang kanya agad napupuntirya. Tampulan daw kasi ito ng tukso. May kalaparan at kulang daw sa tangos. Ang masakit pa daw, ikukumpara pa daw ito sa palapa ng nyog na sapad. Pinagtatawan ako mga ka-friends ko. Pinagtitripan nila ako, nagtatago ako, ganyan, hindi na lang ako sumasama sa kanila. It's too much for me kasi left out talaga ako lagi. Gusto ko talaga sumali sa pageant nung elementary pa lang. Doon umandar yung insecurity ko. So parang, ay, ang daming kakulangan sa akin para ma-achieve yung ganung bagay. So ako parang nawalang pag-asa, ganun. Bata pa lang siya, pakiramdam na niya ay nasa maling katawan na raw siya. Sa puso't isip kasi alam niya siya'y isang tunay na babae, salungat sa kanyang bikas at tikas. So may siyempre may kapitbahay tayo, may lalaki at babae. So yung mga lalaki, uncomfy ako doon makipaglaro. So mas comfy ako sa mga babaeng kalaro. So lagi ako nag-dress up pang babae, ganyan. Kasi nga uncomfy ako sa mga outfit pang lalaki. Ganun. So ayun, nag-come out na ako nung nag-senior high ako. Kasi yun, doon ako nagsimula mag-transition. And then nagpahaba na ako ng hair, more outfit of curly outfit na ako. Marami pa rin sa ating kababayan, hindi tanggap ang pananaw na ito. Malaking stress ito sa tulad ni Yuri. Bilang isang transgender, ang issue ng pagtanggap sa lipunan ay mahaba pa ring usapin na patuloy na ipinaglalaban ng LGBTQIA+ community. May laban na nga sa tingin ng mapanghusgang lipunan. May personal pang laban na kinaharap si Yuri. Ito ay ang ilang ulit na heartbreaks. Ang dahilan, kanyang itsura. 3 beses na bigong makahanap ng Mr. Right si Yuri. Wala yun. Last time may kasama ka. Puro ganyan ka na lang lagi eh. At tapusin na natin to. Ayoko na. Umabot pa sa puntong kinakahiya at itinatago pa raw siya. Wag na, baby. Gusto ko lang ma-feel yung public tayo. Wag na, okay na yun. Gusto ko din makalala ko yung tropa mo.
Okay na yung ganyan. Hindi nila nalalaman. Minamahal nila ako mostly, parang patagulang. Hindi nila ako ini-expose sa ibang tao. Habang tumatagal, naghahanap siya ng iba. Cycle na talaga siya. Palagi na lang nangyayari to. Parang lagi talaga may kulang. Hindi talaga ako confident lagi sa akin physical. Pero alam ng Gen Z na transgender woman sa tamang panahon at tamang tao may tutulong sa kanya para magbago ang pihit ng kanyang mundo. Para maboost ng confidence, parang mukhang pretty naman, di ba? I do makeup, so ayan, nag-aayos ako lagi. Hindi natin kailangan ng validation ng ibang tao, kundi sarili lang natin. Biktima ng bullying rin ang kwento ng Batanggenyong binata na si Ashin. Ang nagpahina sa kumpiyansa ng konteserong Gen Z ay ang kanyang ilong din. Dahil sa may kalakihan ng butas at hindi raw proportion sa kanyang muka, madalas siyang tawaging Google ng kanyang kapatid at mga kakilala. Ang ending, kahit raw hindi na pandemic, patuloy pa rin siya sa pagsusuot ng face mask para hindi maging tampulan ng panlalait. Build up nako-conscious ako sa mukha ko. Ayun, after nung pandemic nun, ayoko nakikita ng tao yung ilong ko. Naging mababa ang self-confidence ni Ashin. Lalo't sa pamilya niya, siya lang daw ang medyo naiba ang ilong. Pero lakas loob niyang pinasok ng mundo ng pageantry para may mapatunayan. Yun nga lang, sumasablay. Parang ang pangit kong tao kasi yung ilong ko nga, ganun, malaki yung butas. So parang na-build up talaga siya simula ng pagkabata ko hanggang sa pagdating ko ngayon sa college ko. Pinipinch ko yung nose ko na sabi ko, uy, baka ito effective to na lilit yung ilong ko, pinch ko lang i-pinch. Ang pait at sakit na nararamdaman nina Yuri at Ashin. Ang inspirasyon naman ni Dr. Love. Advokasya kasi ni Ruth ang ibalik ang kumpiyansa ng mga taong pinanghihinaan dahil sa kanilang itsura. Malaking bagay kasi para sa isang tao na mabago ang buhay pag nabago yung itsura niya. Yes. Ganon. So, ikaw yung mother confessor nila. I feel more personal and connected to my patients. And dahil po doon, malalaman ko din yung reason nila kung bakit gusto nila ng enhancement or beautification. Hindi lang daw sa mga fairy tale books at movies may fairy godmother. Dahil sa totoong buhay, si Dr. Love ay isang tunay na nose fairy godmother. Marami sa mga ito ay mga victims ng bullying. Si Yuri at si Ashin. So sila po, may mga iba't iba silang background of bullying. So si Yuri, parang lagi siyang iniiwan kasi nga daw yung itsura niya. Si Ashin naman, iba yung packaging niya, matangkad, pogi, pero medyo malaki yung ilong. Yung bullying naman niya galing sa pamilya niya. So parang mas personal din or mas malalim kasi bata pa lang siya, binubully na siya ng mga kapatid niya. Personal na nag-message ang dalawa kay Dr. Ruth para humingi ng tulong. Bagay na hindi kinibit-balikat ng doktora. Si Dr. Ruth yung napili ko kasi nakita ko yung mga post nila and at the same time, gumagawa din sila ng ilong. Doon ako nagkaroon ng interest na sabi ko, sobrang trusted ni Doktora kasi based on sa mga pasyente niya, sobrang dami na rin and sobrang gaganda ng results. Kaya si Doktora yung napili ko. Yung nagustuhan ko talagang nose is Julia Barret. Julia Barret. Oo, eksena yun eh. Ako, hilig kong magpaganda ng ilong. Pero bago ang magic touch, sinuri muna ni Dr. Ruth ng mabuti ang kondisyon ng dalawa. Mahalaga kasi ang holistic care treatment sa isang pasyente. Ang goal is pahabain yung ilong. Also, this one is a lift. Kasi nakababa siya. If ever, baka dito lang akong maghiwa. Pero I'll check, ha? I noticed din, medyo hindi pantay yung butas ng ilong mo. So, ang goal is to make it pantay or make it even. Okay? Aside from your nose, my goal is to treat the skin as well. Maganda na yung bridge niya actually. Pero sa side view, medyo nabihilugan siya dito sa tip niya and here nakalasan. Yung enhancement ba, ano yan, kailangan alam mo yung personality nila? O lahat yon maikwento bago mo gawin? Ako po, when I see a patient, I specifically ask, ano yung mga insecurity mo? Anong reason bakit mo ito ginagawa? Kasi identifying your problems or your specific insecurities
identifying what you want will make you lead or make clear decisions. So kung alam mo kung anong gusto mo, alam mo din yung gusto mong ma-achieve. Desidido ang modernong fairy godmother na bigyan ng mas magandang ilong at kinabukasan ang dalawa. Moment of truth. Your wish is my command. Parang eksena lang sa mga fairy tale, di ba? Pero para kina Yuri at Ashin, ito ay isang tugon sa kanilang malalim na hiling. Pangarap at pag-asa na tinupad ni Doktora Ruth Lynn. So for Yuri, I did the nose. Also, we're still treating the skin. Kasi nga medyo acne prone or madaming pimple. So ayoko lang siya magkaroon ng problem na magkakaroon ng infection. Parang ongoing process. Yes. May journey siya. Yes. Pero malaki na improvement. ha? Malaki na po. Ano naman ang ginawa kay Ashin? So kay Ashin, I used the ear cartilage. So tip lang, kasi maganda na yung bridge niya and alar. So kumbaga, subtle enhancement, but I think yun yung bagay sa kanya. Sa kamay ni Doktora Love, hindi minamadali ang pagbabago. Lahat dumadaan sa masusing konsultasyon. Tinitimbang kung ano nga ba talaga ang kailangan at ano ang babagay. Ngayon, handa na ba kayong malaman ang proseso at sikreto ng magic touch ni Doktora? Tara, let the magic begin! Mula pre-operation, kung saan bawat detalye ay pinag-aaralan, hanggang sa mismong operasyon, dahan-dahang hinuhubog ang bagong itsura na akma sa bawat muka. Hanggang sa tamang pag-aalaga ng inoperahang ilong, hands-on ng nose fairy godmother. Para kay Doktora Love, bawat galaw ng kanyang kamay dapat kalkulado. Hindi lang ganda kasi ang kanyang ibinibigay, kundi pagmamahal at malasakit sa bawat niyang pasyente. I assess overall po. Kasi you cannot treat a certain area lang. Hindi pwedeng ilong lang. Like skin. And yung face, connected siya sa body. So, ay binabagay ko din siya sa physique, sa laki, sa tangkad. Ibabalance natin yung art and aesthetic sense ng doktor at saka ng patient. Mula sa mga pangungutya, mga insekuridad, hanggang sa mga gabing puno ng lungkot at pagdududa. Narito na ang pinakahihintay na sandali, ang moment of truth. Na-achieve ba ang pinapangarap nilang pagbabago sa itsura? In 3, 2, 1. Wow! Ito na ang mukha ni Yuri, fiercer at puno ng kumpiyansa sa sarili. Ang dating tinutukso na may ilong na sapad at parang palapa ng niyog ngayon, mas matangos na at mas artistahin. Elegante at bagay na bagay sa kanyang personality. Hey Yuri, kamusta ka? Kamusta ang iyong 9th day? Pang 9th day mo pa lang after the surgery. Wala naman po super na-feel na sakit or so on po. One day lang yung bleeding. And then after noon, wala na. As soon as kasi hindi din ako nag-swell. Actually, during the procedure kasi hindi ka naman din masyadong madugo. So, I expected na you will heal well. Tapos sabi ko nga, basta if you listen to your doctor, as in makikinig ka sa lahat ng mga bilin ko and mga instructions namin after the surgery, wala tayong magiging problem. Yan, may height na. Medyo bilugan pa ng konti because it's just our 9th day. Pero makikita mo projected na siya. Yeah. Meron tayong magandang alar scars. Di siya masyadong halata. Yes, to kaya nga gulat din ako, Doktora, kasi hindi siya nag-mark and then wala siyang literal na nag-mark talaga. So, yung sinabi ko sa'yo din before the surgery, sabi ko, diba, gusto ko pag nag-treat tayo, holistic yung approach natin. So, for example, in your nose, nandun siya sa mukha. So, gusto ko ayusin muna yung face, yung skin specifically, bago tayo pumunta sa ibang parts, no? So, in your case, gusto ko munang i-treat yung skin mo and nakita mo naman ang laki ng improvement, Yeah, diba? Nung during your surgery, I also injected some medications for your pimples. So, di na siya ganun ka-galit or malalaki. So, medyo nag-tame down na siya. And yung skin, yung mga acne scars, yun yung next natin i-treat. So, bonus ko na yan sa'yo. Thank you so much, Doc. Ang dati namang tinatawag na Google noon na nagtatago sa face mask. Ngayon, eto na siya! Ang bagong bersyon ni Ashin na handa ng makipagsabayan. Wala nang takot ipakita ang muka at magandang ngiti.
Puno na siya ngayon ng guts at self-confidence. Inooperahan ako sa hospital dito sa Batangas. After ng operation ko, dito sa Cinco Maria pa rin yung mga follow-up check-ups ko sa clinic ni Dr. Ruth Lin. Ito na yung 13-day post-op ko and sobrang happy ako sa kinalabasan. And sobrang thankful ako kay Dr. Ruth, ang aking nose fairy godmother, dahil na-achieve ko yung dream nose ko. And eto, mukha siyang natural talaga. Di mo pagkakamalang gawa. Dream come true ko talaga to. Sobrang taas na ng confidence ko ngayon. Talagang hindi na ako nagpe-face mask eh. Tapos pa nagsa-selfie ako, talagang natural na lang. Wala nang mga filter. Dahil dyan, Doc, matutupad ko na din po yung pangarap ko na pagpapageant po. I wanna show to everyone sa stage mismo na, ayan, I'm so confidently beautiful, diba? So, ayan. So, ma-feel ko na lahat-lahat po. And then, I'm so thankful, naging nose fairy godmother kita. Oh, thank you so much. Ito ang goal ni Ruth at ang kanyang mga kasamahan sa klinik. Ang ibigay sa kanilang mga pasyente ang produktong hindi sobra pero hindi rin kulang. Tamang-tama lang na parang natural. Bawat enhancement dapat functional, angkop sa bawat pasyente. Dahil sa mundo raw ng pagpapaganda, hindi lahat ng uso bagay sa bawat tao. Pero alam nyo ba na hindi lang sina Yuri at Ashin o mga kababayan natin dito sa Pilipinas ang naghahangad ng pagbabago sa kanilang mga itsura? Marami rin kasi sa mga OFW at mga Pinoy immigrants sa ibang bansa ang nagpapabook kay Dr. Love. Kilala rin kasi sila sa iba't iba ring skin procedures, pagpapakinis, laser treatments, facial at iba pang services. Dito na lang sa Pilipinas, yung me time nila. So parang, Doc, uwi ako, I trust you, ikaw yung gusto kong maging surgeon, so yung in-schedule namin. And ito yung way nila to treat themselves. Usually parang reward nila sa sarili nila after working so hard abroad. So ano yan? Kailangan puntahan ka sa website or tatawag talaga sila? Ganon? Opo. So, meron na kaming mga means of booking, parang online. We can do an online consultation, video. And then, pagdating dito, magko-consult pa ulit. Kakausapin pa kita, ipa-finalize pa natin, and then we do the procedure. Pero everything is scheduled na po. Mayroon na ring 3 branch ng clinic si Dr. Love para sa gustong mag-self-love. Welcome to Cinco Marias! Kasama din ang RPS Aesthetics at Dr. Love sa pagpapalakas ng mga gender-affirming care clinics na tinutulak ng LGBTQIA+ community, lalo na sa mga taong transgender. Sa bagong anyo ni Yuri at Ashin, hindi lang mukha ang nagbago, kundi ang paraan ng pagtingin nila sa kanilang sarili. Mas masaya, mas kumpleto. Si Yuri, malapit nang maabot ang pangarap na maging beauty queen. Si Ashin, goodbye face mask na at hello opportunity. Tuloy na ang mga laban niya sa rampa. Sa kwento ni Yuri at Ashin, totoong ang buhay talagang puno ang sorpresa. Dapat maniwala lang. Mangarap at umasa na balang araw ang inaasam na pagbabago posibleng makuha sa tulong ng tamang tao. Si Ruth Lin, nagmamasid lang sa kanyang susunod na tutulungan. Malay nyo, kayo na ang gaganda. Hindi lang kasi siya isang doktora, kundi totoong nose fairy godmother.